Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Siguro ang isang napapanahon na issue sa ngayon ay ang panahon mismo. Kung pansinin nyo, halos araw-araw ay umuulan. Itong nakarang linggo nga, halos walang tigil ang ulan. Ang lalakas pa, kaya nababaha ang maraming mga probinsya kasama ang mga farms. Pag ganito ang masamang panahon, dito pumapasok ang importansya ng sinabi ko noon pa bago magtagulan, yung farm facilities. At dahil nga ulan ang pinag-uusapan, importante may masisilungan ang ating mga manok. Dahil pag ganitong panahon, lalo na Agosto na, apektado lahat ng manok mula itlog hanggang sabungan. Apektado ang itlog. Bakit? Dahil sa panahon na ito, nag-umpisa na ang breeding, lalo na nga't may genesis. So kung nababasa ang ating mga inahin o tinatamaan ng direct na hangin na malalakas, titigil yan sa pangingitlog. Kaya ang target mo na egg production at sisiw na mapipisa ay mababa. So kailangan maganda ang mga breeding pens, hindi nababasa, hindi nahahanginan ang ating mga inahin para maganda ang kanilang pangingitlog. Doon sa nakapagpisa na para sa Genesis o off-season man, may sisiw na kayo. Importante ang facilities sa brooding. Kailangan hindi sila naaanggihan dahil pag damp o mataas ang humidity o moisture doon sa brooding area, may possibility na tataas ang risk factor para magkaroon ng respiratory problem ang ating mga sisiw. Doon naman sa lalaban ng late bird, meron pa kayong mga manok sa range. So importante yung manok natin sa range, may masisilungan din. Dahil pag malakas ang ulan, expose sila sa bad weather. At alam natin, tataas ang risk natin for respiratory problems. Yung mga nagtatali naman ng manok sa cord, mga stag na panlaban sa national, apektado rin sila kung kulang kayo sa facilities. Ganun din yung mga naglalaban ng manok ngayong stag season. Apektado sila dahil sa moisture control. Sobrang nag-absorb ang katawan ng mga manok ng moisture, kaya apektado ang kanilang performance. Kaya importante na naman ang facilities sa pagkondisyon na hindi nababasa ang ating mga manok panlaban. Swerte nga yung magagaling na handler na marunong mag-control ng moisture doon sa loob ng cockhouse, marunong sa relative humidity, aircon, at iba pang moisture control kasi kumikilos ang kanilang mga manok pagdating ng laban. Kaya makikita nyo, yung masamang panahon lalo tag-ulan, ito sinasabi ko, apektado lahat ang ating mga manok mula itlog hanggang sabungan. Maliban sa facilities, tulungan din natin ang ating mga manok para lumakas ang kanilang katawan. Siyempre, very basic dyan ang balanced nutrition. Nandyan yung tamang protina and amino acids. Nandyan yung tamang energy, multivitamins, minerals, at iba pang supplement. Dito na ito ng pansin ko sa Progen Z. Kasi sa ganitong masamang panahon, ang Progen Z mayroong multivitamins, minerals, may amino acids pa, at probiotics. Yung probiotics na yan is good bacteria na tumutulong para labanan ang infection. Kasi aside from respiratory problems, pag ganitong masamang panahon, kaakibat din ang digestive problems. Kaya kung may probiotics, malaking bagay para labanan ang mga digestive problems. Hindi lamang yan, dahil kung nagkaroon ng digestive problem, sunod-sunod na sakit ang pwedeng pumasok, lalo na ang respiratory problems. So kung tulungan mo ang digestive system with these probiotics, kasama ngayon ang vitamins, minerals, and amino acids, mas lalakas ang resistensya ng ating mga manok. Ang worst case scenario, kung tinamaan na ng respiratory problem, halimbawa dahil sa masamang panahon, ang importante rito ay maagap kayo. Kailangan gamutin nyo kaagad kasi anumang sakit, pag tumagal at lumala, magaling man ang produkto na gagamitin nyo, mahihirapang gumaling ang manok dahil malala na ang problema. So sa umpisa pa lamang, pag nakakita kayo ng simptomas, gamitan kaagad ang mga antibiotics. Halimbawa, nandyan yung ambroxetil, nandyan yung Amtil, at kung kailangan nyo ng injectable, nandyan din yung Spectromax o kaya yung Oxy-LA ng Excellence. At kung meron man makasingit na digestive problem, nandyan ang Tepox Forte o kaya NF1 para makontrol natin ang mga infection nito habang maaga. Mga kaibigan, dahil nagtagal yung tag-ulan, pwede nyo i-consider ang bacterial flushing. Gaya na nabanggit ko na nung nakaraan, ang principle ng bacterial flushing ay ibaba ang level of microorganisms doon sa loob ng katawan dahil hindi naman nawawala ang bakterya sa katawan. Pero pag ganito na stressed ang mga manok dahil sa sama ng panahon, babagsak ang immune system at may
tendency na tataas ang level of microorganisms. So, kailangan agapan mo ito by means of bacterial flushing. Ibig sabihin, magbigay ka ng treatment dose ng antibiotic for at least 3 days para mapigil ang pag-multiply ng microorganisms. In particular, siguro, ang kontrolin mo, number 1 is Mycoplasma. Dahil pag tumaas ang level ng Mycoplasma, magkakaroon ng pisik. Pag nagkaroon ng pisik, papasok ang E. coli. Pag pumasok ang E. coli, magkakaroon ng CRD. So, sa bacterial flushing, pwede mong gamitin ang ambroxetil doon sa naka-range. Pwede mong gamitin ang Amtil doon sa mga naka-quart. May ilan pang sakit na pwede nyong bantayan pag ganitong masamang panahon ay yung coryza. Katulad ng CRD, yung bakterya ng coryza nandyan lang nakaabang pag humina ang katawan ng manok at lalo na pag pumasok ang Mycoplasma, yung coryza ay pwedeng pumasok as secondary bacterial infection. So magkakaroon kayo ng mixed infection na mas mahirap gamutin. Again, agapan nyo ang paggamot. Binanggit ko nga, nandyan yung ambroxetil, nandyan yung Amtil. Kung kailangan nyo ng injectable, nandyan yung Spectromax, nandyan yung Oxy-LA ng Excellence. Ang isa pang sakit na dapat nyong i-monitor ay yung occurrence ng fowl cholera, lalo na pag may history ang farm. Ang organism ng fowl cholera, gustong-gusto niya yung basa, damp area. Ito, hindi lang damp, ulan ng ulan. Kung marami pang daga sa inyong lugar, pwedeng ang magkalat ng bakterya ng fowl cholera ay ang daga. So, ang prevention na naman dyan is tamang facilities na hindi masyadong nagiging matubig yung lugar mo, may mga drainage, at syempre, meron kayong rat control program kung maraming daga sa inyong lugar, dahil ito ang mga kondisyones para pumasok ang fowl cholera sa inyong mga farm. Pag nakakita ng senyales, agad-agad gamutin ang manok. Dahil pag nagtagal yung pag-ipot niya ng green at hindi na kumakain, ang hirap gamutin ang fowl cholera. Mas mainam siguro, pag nakakita ka ng simptomas, andyan yung masulfa natin gaya ng NF1. At kung kinakailangan, bigyan nyo lang siya ng injection kagaya ng Oxy-LA. Yan ay pwedeng makatulong para hindi mag-progress yung fowl cholera at maging dahilan pa para mamatay ang ating mga manok. At syempre mga kasabong, kailangan updated tayo sa pagbabakuna natin laban sa ND, avian pest, Newcastle disease, peste. Dahil pag ganun stressed out ang mga manok, pwedeng bumaba ang resistensya ng ating mga manok at yung kanilang antibodies laban sa avian pest, Newcastle disease, ND, pwedeng bumaba din at maging dahilan pa para mapeste ang ating mga manok. Dahil dito sa Pilipinas, endemic o nasa atin na yung Newcastle disease na yan, yung avian pest na yan, yung peste na yan. Kaya ngayon, ang pagbabakuna ng ND, hindi na every 6 months, hindi na every 4 months, every 2 to 3 months kailangang magbakuna para tumas ulit ang antibodies laban sa Newcastle disease. At gaya ng dati mga kaibigan, patuloy ang aking advocacy sa performance ng ating mga manok. Pambreeding man o panlaban, health is always number 1.